Okay, God's morning mga kapatid. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po, muli sa ating daily devotion dito sa ating God's morning. Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. At sa ating pong pagtunghay, mula sa ating talata ngayon, mula po sa Ephesians 6, verse 18, ay ito po ay, sabi nga ay paalala sa atin, ng ating kung paano nga ba tayo manalangin, at kung paano tayo manampalataya sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ating tungayan at ating pag-aralan ang pakinggan ang ating kung ano ang itinuturo sa atin ng ating Panginoon. At ngayon po, araw ng Wednesday, December 3, 2025, tayo po itutungo dito sa Ephesians 6 verse 18. At ito'y pamagatan po nating prayer in motion, a lifestyle, not a checklist. At ngayon, sa ating pag-aaral, tayo po ay pamungunahan ng ating kapatid, ng aking partner, ng aking wife, para sa pagbasa ng talata at pangunahin po tayo sa ating pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa ngayon sa mga taga-Efeso 6 verse 18. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo ng may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng mga hinirang ng Diyos. Hallelujah, O Lord, tayo po ay manalangin. Panginoon, naming Ama, maraming salamat po sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon, na pag-aralan ng iyong mga salita. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu, na sa ganon maigay po kami ng tama, Panginoon. Mabuksan ang aming mga kaisipan at puso at sa aming matututunan ngayong umagang ito, nawa isa pamuhay namin at aming malakaran, aming magamit sa aming mga sitwasyon ngayong maghapon na ito. Pangunahan mo rin po ang bawat isa sa aming Panginoon, sa aming mga trabaho, sa anumang gagawin namin ngayong maghapon. Patuloy po kaming mananahan sa presensya mo, Panginoon. Pinapanalangin po namin ang kaligtasan ng bawat isa. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Purihin natin, Panginoon Diyos. At dito sa ating paksano, sabi nga ay prayer in motion, a lifestyle, not a checklist. Sa amplified version po ng talata, sabi nga, with all prayer and petition, petition pray with specific requests at all times, on every occasion, in every season, in the Spirit. And with this in view, stay alert with all perseverance and petition. Sabihin, interceding in prayer for all God's people. Dito po sa ating tinatalakay ngayon, dito sa Ephesians 6 verse 18, ay sabi nga ito ay hindi isolated verse, ito po ay part ng mas malawak na pakikipag-usap ni Apostol Pablo tungkol sa spiritual warfare. Sa chapter 6, binigyang diin niya na ang labanan natin ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa spiritual forces of evil. At tunghayan po natin yung bahagi na yon, doon sa Ephesians 6 verse 12. Palagi kayong manalangin. Amen. Ephesians 6 verse 12. Ephesians 6 verse 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, at ang hukbo ng espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Yan. So, yun. Hindi tayo nakikipaglaban, At
kailangan po natin, no, yung panalangin. Dahil sabi nga, yung kalaban natin, hindi man natin nakikita. And only the one who see ng pakikipaglaban nito ay ang banal na Espiritu, ating Panginoon Diyos. At ano man ang ating tinatahak ay kakakibat siya ng pananalangin. No? Sabi nga, kung minsan, sa buhay ng isang Kristiyano, hindi tayo nananalangin kasi pagkatila ba parang hindi napapakinggan ang ating panalangin, di ba? Parang hindi naman pinakikinggan ng Panginoon Diyos sa aking panalangin. No? Hindi na ako mananalangin, no? Kasi nga, dahil sa kakulangan ng ating spiritual guidance. At dito sa ating buhay, ay napakahalaga ho ng pananalangin. Ano ho? Dahil kung ang ating attitude ay katulad po ng nauna nating nabanggit na hindi tayo nananalangin kasi para bang tila hindi natin nararanasan, hindi natin nakikita yung pagkilos ng Diyos. No? Ito nagbibigay sa atin ng rebellious spirit pagka ho ganon. Ano ho? Kaya nga po napakahalaga. Sabi nga, ito'y bahagi ng pananalangin. Kaya nga po, this is a spiritual forces of evil, no? Na sa buhay natin, kung tayo ay lalayo sa ating Panginoon, ay sabi nga ay hindi natin makikita yung atake ng kaaway. Hindi natin sabi nga ay masasangga. Parang ganun, di ba? Parang sambot na lang tayo ng sambot ng suntok ng kaaway sa buhay natin. No? Kaya nga, tila parang bugbog na bugbog tayo, pagod na pagod tayo sa buhay na ating nilalakaran. Kaya nga, ang sabi nga dito, ang kailangan natin ay ang buong armor of God para makatayo tayo, no, ng matatag, no. Ito kabilang doon sa armor of God. At isang paalala sa atin na ito yung ating kasangkapan sa lahat ng ito. Kumbagang sa ating armor, no, na sinasabi, no, isipin natin si Iron Man, di ba? Kailangan niya yung spark, yung puso na yon, no, na palitan kay John Stark na siya lang siya meron, no. Yun din po yung sa buhay natin, no, at ang pananalangin ito ay kailangan may puso, no. Kaya nga kailangan natin ito bilang upang tayo makatayo sa ating pananampalataya. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng armor kung hindi tayo marunong gumamit, no? Sabi nga ay yan ang alam natin, napakinggan natin, no? Pero sa buhay natin, nagagamit ba natin ang armor of God? Paano ba natin ito ginagamit? No? Dito po papasok ang panalangin. Sinasabi nga po natin dito bilang isang essential weapon. No? Sabi nga parang ang panalangin, ito yung code, no? Para sa isang halimbawa, di ba? Doon sa isang armor, no? Katulad example po natin yung kay Iron Man, no? Si Iron Man, kinakailangan niyang i-decode, no? O bigyan ng mga code yung armor niya para gumana, ano? Kaya nga po doon niya na gawa si Jervis, no? Sa upang mag-decode, magbigay ng and that is makikita natin sa buhay natin, ating buhay na totoong mayroong relasyon sa Diyos, no? Dito po yan pumapasok yung panalangin. Na kung ang panalangin bilang isang essential weapon at higit pa doon, no? Isang paraan ng pamumuhay natin na makikita natin paano para makita nating effective, no, ang armor na ito sa ating buhay, no? Andiyan po yung masasabi natin ay gaano kadalas ang ating pananalangin, no? O nagiging tanong na lang ba itong gaano kadalas ang minsan, no? Minsan ka na lang manalangin pag mayroong pangailangan o sabihin natin ay hindi talaga ito intentional sa ating buhay. Kaya nga po, sa bawat mananampalataya at tugsunod na ating Panginoong Jesucristo o sa ating perspective na ito, ang panalangin po ay hindi lang pang-emergency. No? Ito po ay tuloy-tuloy na pakikipag-usap natin sa ating Panginoon Diyos o isang constant communication na nagpapatibay ng ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga, napaka-importante kasi ng communication. Kung meron tayong communication sa ating Panginoon Diyos, mas nagkakaintindihan. Ano ho?
ito po yung paraan ng Diyos upang maintindihan natin siya at maintindihan natin, no, ang pangyayari sa ating buhay. Kaya nga ang ating title ngayon, excuse me po, ay dito sa Prayer in Motion. No? Kaya po, a lifestyle, not a checklist. No? Ano nga ba itong pananalangin sa atin? Paano ba ito kumikilo sa ating buhay? Ito ba ay lifestyle o checklist lamang? No? Para bang, okay, nakapanalangin ka na ba? O itong papanalangin ko, ito. Pero kung lifestyle natin, no, sa bawat pangyayari, nakikita natin, no, bawat nakikita natin, kakilala man o kung sino ang nagbe-benepisyo, basta't alam natin na yan ay pinagagawa sa atin ng Panginoon, nagiging routine natin ang panalangin. Immediately, nananalangin tayo sa mga kapatid natin. No? At ito pong ating paksa ngayon ay naglalayo na baguhin ang ating mindset, ating kaisipan patungkol dito. Hindi ito tungkol sa pag-check ng prayer time sa ating daily schedule. Hindi po yan. Ito ay tungkol sa pagiging prayerful sa bawat sandali, sa bawat sitwasyon, at sa bawat desisyon na ginagawa natin. Ito ay tungkol sa paglakad kasama ang ating Panginoon Diyos sa bawat akbang ng ating buhay. Kaya nga mga kapatid, sa ating pag-aaral na ito, no, ang prayer in motion, a lifestyle, not a checklist. Ayon po dito sa talata, ang panalangin ay hindi lang task o checklist na dapat tapusin para sa mga points natin kay God, no, o God points natin. Sa halip, ito'y lifestyle. Parang sabi nga ay oxygen o hininga ng isang Kristiyano. Bakit? No? Sabi nga doon sa talata, at all time. No? Hindi naman pwedeng, di ba? Ang siguro pag hold ng breath lang natin ay in 30 siguro pinakamatagal na 30 minutes, no? Kung kaya, no? Pero kung hindi, no, ay talaga mamamatay tayo, no? We cannot hold our breath. Ganun din dapat sa ating pananalangin at all time. Hindi lang sa church o kapag may problema, kahit sabi nga, ano man ang ating ginagawa. Maaring tayo nagko-commute, nagtatrabaho, nag-aaral, o minsan kahit masaya tayo, no? O kahit minsan malungkot tayo. Dapat palaging connected tayo sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin. Kaya nga sabi doon, di ba? 1 Thessalonians 5:17. Palagi kayong manalangin. Ayun. Ayun po. Palagi po tayong manalangin. No? At all time. Ito po yung nagpapakita ng omnipresent ng ating Panginoon Diyos. That He is always with us, always listening. It also reflects our dependence on Him. No? Yung pag-depende natin sa Kanya. We need His guidance, His strength, and His comfort. Kaya nga, in every moment sa buhay natin, kailangan po natin ng Diyos. Kailangan po natin ng panalangin. Makikita lang natin ng Panginoon Diyos sa pananalangin. Mararanasan natin ang ating Panginoon Diyos sa panalangin. Sa madaling salita, ang sinasabi po dito ng talata natin at all times ay isang invitation to live a life of uninterrupted fellowship with God. Ito yung hindi napuputol. Yung parang, Kristiyano ka muna ngayong oras na ito, mamaya hindi na. Mananampalataya ka muna ngayon, mamaya hindi na. No? At ang pagiging Kristiyano po ay uninterrupted. Ibig sabihin, involvement natin sa ating Panginoon Diyos. At doon sa talatang ito, nabanggit din po sa atin yung in the Spirit. No? Sa ating pananalangin, kinakailangan ay nandoon ang pagkilos ng banal na Espiritu. At ito pong ating in the Spirit na ito ay isang mahalagang aspeto ng pananalangin na nagsasabi sa atin na ang ating mga usapin sa ating Panginoon Diyos ay hindi lamang nakabase sa ating sariling hangarin, damdamin o plano. Sa halip, ito po ay nangangahulugan na ang ating mga panalangin ay dapat na guided at pinangungunahan ng banal na Espiritu Santo. No? Dapat siya po nangunguna. Kaya nga, pag nananalangin tayo, Lord, lead me. Or lead us, Lord. Ikaw po maging gabay. Ikaw po ang maging magtimon sa aming buhay. Kapag nananalangin tayo sa Spirit, no? So sa Holy Spirit, sinasabi nito na ang ating mga salita,
hangarin at kahilingan ay nakabase sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Hindi sa ating kagustuhan. Maaaring gusto natin yon, pero pagpaubayan natin sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin, di ba, ng ating Panginoong Hesus doon sa Luke 22 verse 42. Sabi niya, Ama, kung maaari po ay ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Sa yugtong ito, ang ating Panginoong Kristo ay malapit na mamatay. At bagamat siya ay Diyos, kaya niyang alisin ang bahagi nito, pero dahil doon sa kalooban ng Panginoon Diyos, even ang ating Panginoong Kristo, na siyang nag-alay ng kanyang buhay, dahil doon sa pinili niya masaktan, kasi hindi lang siya spirit he also flesh. Tao rin po siya. Nasaktan, at talaga nakita rin natin doon, napagod siya bilang tao, hindi bilang Diyos. Kaya nga sabi tayo, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyayari, sabi ng Panginoon. Ito po yung nagpapakita ng total surrender sa plano ng kalooban ng Diyos. At pinakita ito sa atin ng Panginoon Diyos upang tularan natin siya. Again, Jesus Christ, kaya po siya naparito sa atin upang maging modelo natin. Na kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Kristo ay magampanan natin. Of course, hindi na natin kailangang magpapako sa krus dahil tinapos niya na yun. It is finished. Pero yung mga alaala kung paano siya magmahal, kung paano siya manalangin, kung paano siya nagpapagaling ng mga may sakit, kung paano natin, sabi nga, it's all in the name of our Lord Jesus Christ. Ang kalooban ng Diyos. At sa pamamagitan ng alaala natin ng mga ginawa ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang buhay nung siya nandito sa mundo at nung siya ay napunta sa langit, magkakaroon po tayo ng daan, ng gabay, at magkakaroon tayo ng buhay. Sabi nga, this is the way, the life, and the truth. It's the way, the life, and the truth. Siya po ang ating buhay, siya po ang ating daan. At ang Espiritu, ang gabay natin sa panalangin. Ito po yung nagtuturo sa atin kung ano ang dapat nating ipanalangin, kung kailan, at paano. Hindi tayo nagdadasal ng walang direksyon, kundi may wisdom at discernment na galing sa ating banal na Espiritu. Sabi nga sa atin ng Romans 8 verse 26 to 27. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin at sa paraang hindi natin kayang sambitin. 27. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Yan, naalala ko misa pagka tayo ay nananalangin na parang tila hindi natin alam kung ano yung sasambitin natin sa panalangin. Kasi napapabuntong hilingan na lang tayo. Alam niyo ng Panginoon Diyos. Lalo na, Lord, ano ba yan? Mga ganon. Alam niyo ng Panginoon Diyos. Even yung groaning nga, sabi ng Panginoon. Yung mga buntong hilinga natin, alam ng Panginoon Diyos yan. Ang kailangan natin lumapit sa Kanya. Na may tapat na puso. Ang panalangin in the Spirit ay naglalayong ipahayag ang kalooban ng ating Panginoon Diyos sa mundong ito. Sa puso natin. Hindi lang ito tungkol sa personal na pangangailangan, kundi tungkol sa pagsunod sa plano ng Diyos para sa ating buhay at sa buong mundo. Kapag hindi guided ang Espiritu, madalas ang panalangin ay nagiging self-centered o nakatuon sa sariling kagustuhan lamang. Sa Spirit-led prayer, mas nagiging selfless tayo at nakatuon sa kabutihan ng iba at sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang pagkikipag-usap natin sa ating Panginoon Diyos sa Spirit ay isang personal na relasyon. Hindi lang tayo nakikipag-usap sa isang Diyos na malayo, kundi sa Diyos na nangungusap at nagtuturo sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kapag guided ng Espiritu, mas nagkakaroon tayo ng wisdom, discernment, at patience sa paglapit natin sa ating Panginoon Diyos
na nagre-resulta sa mga panalangin na may mas malalim at masasabi nating epektibo. Ang in the Spirit ay isang paanyaya na gawing sentro natin ang panalangin. Ang panalangin na ang kalooban ng ating Panginoong Diyos, hindi lamang ang ating personal na kagustuhan. Ito ay isang pagsuko at pakikisa sa plano ng Diyos na mas malaki at mas makapangyarihan kaysa sa ating sariling plano. Minsan akala natin yung plano natin, that is the brilliant idea na eh. Hindi. Mas mabuti po ang plano ng Diyos. Kaya kung hindi naayon sa plano ng Diyos, kahit gaano sa tingin natin kaganda ang plano natin, hindi po yun mangyayari. Kaya kung may mga bagay na hindi nangyayari sa buhay natin, wag po tayo malungkot. Kundi magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos at buksan natin ang ating isipan upang malaman natin at makita kung anong plano ng Diyos sa ating buhay. Sa ganitong paraan, ang ating panalangin ay nagiging makapangyarihan. Isang armas na laban sa espiritu ng kaaway. At isang paraan na tunay na pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, dito sa ating binasa, isang paalala rin sa atin. Sabi niya, stay alert. Ito ay hindi lang simpleng gising, yung paggising. Sa kontekstong ito na ating tinatalakay ngayon dito sa Ephesians 6:18, ito po ay isang spiritual command na nagpapaalala sa atin na tayo ay nasa isang spiritual battle. Hindi po natin nakikita, yan po, tayo po ay nandyan. Tayo ay nasa isang digmaan na sabi nga ay hindi man ito physical, kundi labanan sa mga spiritual forces of evil in our life na nandyan lang sa ating paligid. Kaya nga doon sa binasa natin kanina sa Ephesians 6 verse 12, yan po sinasabi sa atin, maging handa tayo. Kaya kailangan nating maging vigilant and aware sa mga tactics, mga taktika, mga scheme ng kaaway. Kaaway po natin tinutukoy dito ay ang mga evil forces, o si Satanas. Ang buhay Kristiyano ay hindi lang isang peaceful walk in the park. Parang, ay, Kristiyano na ako. Yan, parang naglalakad ka lang. Hindi mo na mararanasan. Hindi po ganon. Ito ay isang ongoing battle against sin, temptation, and the scheme of the devil. Kaya nga po, yung mga bagay na yan po yung nababago sa atin. Kaya nga doon, di ba? Sabi doon sa binasa natin kanina, doon sa Ephesians 6:12, for our struggle is not against flesh and blood, but, sabi niya doon, against the rulers. Sino po yung rulers na yan? Yan, yung mga rule ng mundong ito. Hindi, yan, sige, inom tayo. Yan, okay lang maging maging masaya. Yan, yung mga kasalanan, sabihin na natin. Against the authorities, yan yung mga compromise, yung mga, sabihin na natin, blood control, makita natin, sila pa yung mga pakana pala ng mga kriminalidad, but they are, hinahalal sila ng bayan para maging tagapagtanggol, pero sila pala yung pinagmumulan ng krimen. Against the power of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Kaya nga kung hindi tayo magbababad sa panalangin, mamumuot sa atin ng sakit. Manunuot sa atin ng sakit ng loob, sakit sakit sa ating mga katawan. Bakit? Kasi kaiisip sa kanila. Imbis na magkaroon tayo ng lakas para labanan ito, manatili tayo sa katotohanan, ngayon parang, di ba? Talagang gagawin ng lahat para lang hindi mabunyag ang katotohanan. Nakalulungkot, hindi ho ba? Kaya nga gising bayan, be alert. Maging alerto tayo. Hindi naman tayo sinabi natin na sumama tayo dun sa rally at magwasak na katulad ng ginagawa ng iba. Tingnan natin, yung bang magiging worth it ba? Yes, maganda rin yung ibang adhikain kasi nagigising doon sa mga politiko, na nagbibigay ng, nandito kami bilang isang voice of the people, Sabi nga, voice of the people is the voice of God.
Kaya nga po, maging voice of God tayo. Ibig sabihin, paalala natin sa kanila. No? Sabi nga, maliban, ang sabi ng Panginoon, maliban ang mga tao ay bumalik sa Panginoon Diyos, hindi natin makikita ang pagbabago. Kung sa atin lang pagsigaw, at doon sa pagsigaw natin, wala doon ang ating Panginoon Diyos, hindi magbabago pa rin yung tao yan. Bagong style, magkakaroon sila. Bagong style ng pagnanakaw. At ganoon din sa ating buhay. Kaya kung bakit parang sa buhay natin, pag nung ikaw ay may sakit, nung ikaw ay may problema, nung ikaw ay dumadaan, ang sipag-sipag mo. Sipag-sipag mo manalangin, katulad nito. Pero nung ikaw ay nawala na yung problema, nawala na yung sakit, nawala ka na. Nawala ka na rin. Nawala ka na rin sa presensya ng Diyos. Kasi parang ang masakit na, parang sinasabi mo na hindi mo na kailangan ng Diyos. Mga kapatid, hindi sapat na basta lang tayo nagdadasal. Kailangan nating i-discern kung ano ang ating pinapanalangin. Are we praying according to God's will? Are we being led by the Holy Spirit? Are we praying for the right motives? Hindi tulog-tulog sa pananampalataya. Gising-gising din. Pag may time. O dapat always. Ang sinasabing tulog po dito ay hindi lang literal na pagtulog. Ito ay yung sinasabing spiritual complacency. Pag naging complacent ka kasi, ay okay lang naman yan. Parang sa boxing, binababa mo yung guard mo. Sa armor of God na sinasabi natin, nakababa ang shield mo. O parang sabi, nakamulagat ka lang. Ganun ka lang. Di mo alam, may paana paparating. Ito yung mga pagiging lukewarm na sinasabi ng pananampalataya. At even in the book of, o sa end times, ginawang babala po ito sa atin. Huwag po tayo maging lukewarm. Hindi dapat maging lukewarm ang pananampalataya natin. Di ba? Sabi nga sa Revelation 3 verse 16. Ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Pakinggan nyo? Hindi ka mainit, hindi ka malamig. Sabi ng Panginoon, isusuka ka niya. Alungkot, no? Nakakatakot. Yun ang mangyayari. Hindi po ako nagsasabi nun. Yan po yung mangyayari. At yan sinasabi ng Revelation 3:16. Revelation 3:16 speaking on the eschatology o yung pag-aaral sa mga mangyayari sa hinaharap. At yun po yung sabi niya. Ito'y babala para doon sa mga hindi malamig, hindi mainit. Sabi nga lukewarm. Yung parang naging complacent na lang siya. Basta Kristiyano ako, okay lang yan kahit gawin ko mga bagay na ito. At hindi na ako mag-Bible study. I can do all things through me and through me. I don't need Christ. Ganun. Hindi ko kailangan yung salita ng Panginoon Diyos. Hindi ko kailangan manalangin. Basta pag linggo, nananalangin naman ako eh. Sa umaga, nananalangin din naman ako. Okay na yun. Kahit hindi ko na pag-aralan yung salita ng Panginoon Diyos. Mas masarap manood ng, ano ba ang paboritong panoorin niya? The Pink. Diba yung Korea? O mga Netflix, no? Yan pala, Netflix. Na sabi natin na mas masarap manood doon. Masarap ubusin ang oras kaysa manalangin, kaysa umattend ng Bible study. Tandaan natin. Sinabi po ito sa atin ng Panginoon. Hindi ka malamig, hindi ka rin mainit sa Panginoon. Bakit? Yung malamig kasi, di ba? Pagka uminom tayo ng malamig, di ba, anong pakiramdam natin? Di ba nare-refresh tayo? Ay, sarap, ginawa. Di ba, pag mainit tayo, wow, ang sarap. Bakit? Sarap sa lalamunan. Parang isa aroma, di ba, kape. Subukan mo uminom ng kape na mainit. Di ba? At subukan mo rin uminom ng kape na nilagyan ng yelo. Di ba, sarap, nakakapag-refresh. Pero subukan mong uminom ng kape na hindi malamig, hindi mainit. Yung parang nalipasan na siya. Di ba? Parang,
sama sa pakilasa. Diba? Hindi masarap. Ganon din po ang representasyon ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Kung ating relasyon sa pananalangin, pag sinasabi nga po is, yung pananalangin natin, hindi yan yung parang typical na ano. Kasi we can pray, Lord, salamat sa paggabay mo sa akin. Lord, salamat sa pagmamaneho, Lord, na tinulungan mo ako. Lord, salamat sa pag-aaral ko ng salita ng Panginoon Diyos. Lord, salamat at nakaka-attend po ako ng Bible study. Mga pasasa, ang dami nating kailangan ipagpasalamat. At dapat unahin natin ang Diyos. Ibig sabihin, unahin natin ang Diyos sa mga bagay. Hindi ibig sabihin, pabayaan natin ang trabaho natin. Hindi ibig sabihin, pabayaan natin ang pamilya natin. Bigyan natin siya ng prioridad, ang Diyos. Kailangan natin ng pag-aaral kung paano gumagana ang kaaway. Kaya nga po, kailangan natin ng pananalangin, kailangan natin ng pagbabasa ng Biblia, kailangan natin umatin ng Bible study upang maging matatag tayo. Yan po yung spiritual armor. Kaya yung pag-attend natin sa Bible study, pagbabasa natin ng Biblia, pag-attend natin ng Sunday Church, yan po ang pagpapatatag natin sa ating armor. Nalalaman natin ang function. Di ba yung cellphone natin? Ang daming function yan, ang daming pwedeng gawin. Pero ilan lang yung nagagamit mo dyan? Call, text, messenger, panonood, di ba? Pero ang daming function yan na pwede mong pakinabangan. Meron diyang compass, meron diyang ang dami na pwede mong pakinabangan. Kahit nga sa negosyo, pwede mong pakinabangan eh. No? Kaya nga, kailangan natin pag-aralan kung paano gumagana rin ang kaaway sa buhay natin. Dito rin sa Biblia, makikita natin kung paano kumikilos ang kaaway. Pero paano mo malalaman ito kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Hindi ka nananalangin. Yan. Malalaman natin kung paano niya tayo tinutukso o tinutukso ng kaaway o ng diablo. Paano niya tayo dinadaya at paano niya tayo inaatake. Doon natin malalaman kung ano ang pag-atake ng kaaway. Kaya nga sabi sa atin ng 1 Peter 5 verse 8. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo ay kaaway ninyo. Ay parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Yun. Sabi nga, be alert and sober mind. No? Maging matalino po tayo. Sabi nga, your enemy, the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Ibig sabihin, ali-aligid lang po ang kaaway sa buhay natin. Akala natin na ang kaaway lumalayo sa atin. Hindi. Nakapaligid lang yan. Nag-aabang na magkamali tayo. Nag-aabang na ibaba natin yung shield. Na ibaba natin yung makalinga tayo. Kasi ang Diyos lagi natin kasama. Pero ang tanong, nasa isip ba natin ang Diyos? Nasa way ba natin ang ating Panginoon Diyos? Kasi pag bumaba tayo niyan, parang hinayaan natin siya in a seconds, makikita mo, magkakasala ka kagad eh. For example, doon sa mga porn, pag ikaw ay nakalinga at hindi ka lagi nananalangin sa Panginoon, isang makakakita ka lang dyan. Talagang babalik ka doon. Ganun po katindi ang kaaway. Kaya nga, napakahalaga ng pagiging prayerful. Ang panalangin ay isa sa mga makapangyarihang armas natin sa spiritual warfare. At sa pamamagitan ng pananalangin, nakakausap natin ang Diyos. At nakakahingi po tayo ng tulong sa Kanya. At nagtatamo tayo ng lakas mula sa Kanya. Kaya nga, yung pananalangin natin, di ba? Nagkasala tayo. Diba lang, nagkasala tayo. Naging mahina tayo. How effective ang prayer? Nagkasala tayo. Naku, Lord, salamat po Panginoon. Dahil ikaw yung Diyos na nagpapatawad. Patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Immediately, patatawarin ka ng Panginoon Diyos. That's how powerful, hindi ba? Kung hindi mo naiintindihan at hindi ka nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, paano mo malalaman? Malulugmo ka na lang sa kasalanan.
Kaya nga importante po yan, pananalangin at pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Dahil hindi mo malalaman kung paano mo gagamitin ang armor na ito. Tama? Hindi mo malalaman kung ano ang iyong privilege. Hindi ibig sabihin, kung Kristiyano ka na ay wala ka ng kasalanan. No, no one. Kasi kailangan natin yung constant prayer sa Lord. Ibig sabihin, kailangan natin ng relationship sa Kanya. Hindi lang tuwing linggo. Hindi lang tuwing umaga. Hindi lang tuwing gabi. Hindi every time, as always. Kaya nga, stay alert. At kung tayo stay alert, ito yung nagpapakita sa atin ng serious. Na seryoso ang Diyos upang labanan ang any spiritual warfare na meron tayo. Again, hindi ito isang laro. Ito isang laban sa ating buhay, our soul. It also reflects our responsibility as Christians to be active and participants in the battle. Nandun tayo sa gera. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, bahala ka na. Di ba minsan, Lord, bahala ka na. Hindi po yun yung ibig sabihin ng your will be done. Ibig sabihin natin, Lord, ikaw ang masunod sa buhay ko. Hindi ibig sabihin nun, Lord, bahala ka na dyan ha. Tawagin mo na lang ako, Lord, pagtapos na yung laban. Hindi, ikaw kasama ka sa laban eh. Tutulungan ka ng Panginoon Diyos, pero itong will of God, nandun ka rin. We cannot just sit back and do nothing. Lord, tawagin mo na lang ako ha, pagtapos na ang laban. No. We must fight the good fight of faith. Di ba sabi natin ni Paul doon sa 1 Timothy 6 verse 12? Ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya, panghawakan mo mabuti ang buhay na walang hanggan, dahil dyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Amen. Yan po. Pahayag mo ang pananampalataya mo. Tayuan mo ang pananampalataya mo. Ito po ay isang call to action. Ito ay isang paanyaya na maging vigilant, intentional, at active sa ating pananampalataya. Hindi tayo pwedeng maging complacent o lukewarm. Kailangan nating labanan ang mabuting laban ng pananampalataya. Kaya nga, for all God's people. Sino po yun? Sabi dito sa ating talata, di ba? For all God's people. Tayo. Ito pong pananalangin ay para sa atin. Ito pong ating pinag-aaralan ay paalala sa atin ng Panginoon Diyos. Ito ay nagtuturo sa atin na ang panalangin ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa lahat ng kapatid natin sa pananampalataya. Hindi ito dapat maging selfish o limitado sa ating mga personal na pangangailangan. Parang nakasentro na lang tayo, no? Parang inuuna muna natin yung ating kapakinabangan. Lord, pag pinayaman mo ako, matutulungan ko yun. Yes, that is common. Pero minsan yung prayer natin nakasentro sa atin. Tayo yung pinagmumula ng pagpapala. Hindi, ang Lord. Sapat ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin para ibahagi rin natin sa iba. Kaya nga, dito, sa pagiging selfish, sa halip na maging selfish, no? Dapat nating isama sa ating mga panalangin ang kapakanan ng buong sambayan ng ating Panginoon Diyos. Lalo na ang mga nangangailangan. Ang tunay na panalangin ay outward focus, hindi lang inward focus. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi lamang tayo nagdarasal para sa ating sariling kaginhawahan, kundi para sa kapakanan ng iba. Eh, makikita natin, minsan yung panalangin natin, di ba? For ourselves. Dapat natin isama sa ating mga panalangin ang ating kapatid at pananampalataya. Kahit na hindi natin sila personal na kilala, tayo ay isang katawan ng ating Panginoon Jesucristo. At kung may isang bahagi ng katawan na nagdurusa, dapat tayong makiramay at manalangin para sa kanila. Sabi nga sa atin, di ba, na 1 Corinthians 12 verse 26.
Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Amen. Yun po yun. Kaya nga, dito mababago ang perspective natin sa pananalangin. Dito, mapapaalala natin na tayo ay nakasuot ng armor of God. Na kailangan gumana sa buhay natin. Yes, meron kang armor of God. Ang problema, minsan, hindi gumagana. Bakit? Kasi nga, una, hindi ka na-attend ng Bible study. Hindi ka nagbabasa ng Biblia. Kaya hindi gagana sa buhay. Hindi ka magiging effective. Ang effectivity mo, ayun lang doon sa nalalaman mo. Hindi mo nakikita yung full function ng armor of God sa buhay mo. Hindi mo nakikita yung full potential ng purpose mo dito sa mundong ito. Again, our life is purpose-filled life na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. It's a purpose-filled life. Ang purpose ng buhay mo, dahil sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya nga sa ating buhay na ito, makikita natin na ang espiritu ng pagtutulungan. Lalo na sa mga naghihirap o naliligaw. Ang mga naghihirap, ibig sabihin natin sa anumang paraan, no? At mga naliligaw sa pananampalataya, ay nangangailangan ng ating espesyal na atensyon at pananalangin. Kahit na sabihin natin parang ang titigas naman ng ulo nito, pastor. Talagang kahit sabihin mo na mag-Bible study, wala. Mema lang. Anong mema? Memaya na lang. Saka na lang, Lord. Pastor, saka na lang pagka yung umugong na yung trompeta. Problema na pag-ugong ng trompeta, huli na eh. Wala ka na. It's done. Sabi nga doon sa aming pag-aaral, mamaya meron kami, Revelation 20 na po kami. Malapit na kami matapos sa eschatology namin. No, Revelation 20 na po kami. Doon na pag-aralan namin. No? Nakakalungkot talaga kasi pagdating ng panahon, yung galit ng Diyos, matindi. Yung galit ni Satanas, baliwala eh. Yung galit mo, baliwala din yan eh. Pero yung galit ng Diyos, nakatatakot. Si Satanas nga eh, nanginginig eh. Di ba? Yung mga demonyo nanginginig sa takot. Yung mga demonyo na yun. Imagine niyo, spirit yun. Pero pararanas ng Diyos ang lupit ng kanyang galit. At ganoon din sa mga hindi nanampalataya. Diba sabi sa atin sa John 3:18? Hindi na parito ang Panginoon Diyos para husgahan tayo sa 17. Sa 18 sabi niya, ang mga nanampalataya ay iniligtas na ng Panginoon Diyos. Subalit, ang mga hindi nanampalataya at sumunod ay makararanas ng galit ng Diyos. Kaya nga po, napakahalaga po ng pananalangin. Sabi nga rin sa atin ni James ng Santiago 5 verse 16. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ito po yung yuto na kumisan sa ating pagtutulungan sa mga kapatid natin na nahihirapan, nag-struggle sa kanyang battle. Ito po yung sinasabi niya. Kasi nga po, minsan sa buhay natin, nahihirapan din talaga tayong labanan yung ating kahinaan. At napakalaga po ng meron tayong, sabi nga, mentor, meron tayong mga pastor, meron tayong mga kaibigan na nasasabihan natin, nakakausap natin. At dito po sa talatang ito po ay nagtuturo sa atin na ang panalangin ng isang taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Kaya nga dapat tayong manalangin para sa isa't isa upang tayo ay gumaling at maging matatag sa ating pananampalataya. Alam nyo, isang bagay sa buhay ng isang tao, minsan din, kung bakit minsan ay mapapansin ninyo, yung mga tao sa buhay natin na bakit parang minsan ay nawawala. Kasi may ang isang tao kasi, pag wala ng problema, wala ng sakit,
Yan eh. Nawawala na siya sa sirkulasyon. Pero pagka nandun yan, minsan kaya talagang inilalagay ng Panginoon yung sakit sa buhay ng tao. Inilalagay ng Panginoon Diyos ang mga pagsubok, problema sa isang tao para lalong lumapit ka sa Panginoon. Pero again, tandaan natin, lahat yan ay may hangganan. Hindi ko tayo dapat maging complacent. Kaya nga po dito sa ating pinag-aaralan, pinapakita po sa atin ang kahalagahan ng relationship. Una sa ating Panginoon Diyos. Kasi yung mga tao, pwedeng magsawa yan sa'yo. Pwedeng manghina yan sa'yo. Pero yung Diyos, hindi. Kahit pa yan pastor, pwede yung ito ka na naman. Parang yung kanta ni Gary B. Andyan ka na naman. Di ko tukso ang aking puso. Di ba? Ganun. Parang ganun yan eh. Kasi tandaan natin, sa buhay natin sa ating pananampalataya, dapat lumalago tayo sa Panginoon. Hindi porket may mga kaibigan tayo, may pastor tayo, magiging complacent lang tayo. Bakit po ito mahalaga? Bakit mahalaga na meron tayong sapat na pananalangin at relasyon sa Panginoon Diyos? Why it matters? No? Dahil kung tayo ay babad sa presensya ng ating Panginoon Diyos, nagiging malakas po ang ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kapag lifestyle natin ng prayer, mas nakikilala natin ang ating Panginoon Diyos. Mas napapakinig natin ang kanyang tinig. At mas nagtitiwala tayo sa kanyang plano. Sa pananalangin natin, minsan nakala natin, nanalangin naman ako, pastor pero ayoko magbasa ng Biblia. Mali. Kasi alam niyo, habang nananalangin ka, di ba hindi mo maintindihan, Lord, ano ito? O kaya naman, habang nagbabasa ka, ganito pala ito, Lord. Ganito pala yun. Pananalangin yun. Pakikipag-usap mo na sa Panginoon. Ang pananalangin po is pakikipag-usap sa Panginoon Diyos. Kasama yung pagbabasa ng Biblia, kasama yung pag-attend mo ng Bible study. Hindi lang yung, Lord, ganito po ang gusto ko. Yan yung panalangin mo. Pero yung tugon niya kasi, nandun sa salita ng Panginoon Diyos. Kaya hindi mo makita yung sagot. Kasi ayaw mo magbasa ng Bible. Ayaw mo paulit-ulit ako, no? Parang silang plaka. Bakit to? Kasi yan po yung binibigay sa akin ng Espiritu na ipaalala sa bawat isa sa atin. Napakahalaga po ng pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Pag-attend ng Bible study. Ano pa? Proteksyon laban sa kasalanan. Kapag palagi tayo nagdarasal, hindi tayo madaling malunod sa tukso. Sabi nga, Matthew 26 verse 41. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So, sabi nga, the spirit is willing, but the flesh is weak. At napakahalaga po niyan ang pagbabantay natin. Kaya nga po sa Bible study, sabi nga, minsan may narinig ako dyan sa isa sa mga ma-attend po ng Bible study namin. Pastor, may nagtanong sa akin, ba't ngayon, nagba-Bible study kayo? Ba't lagi ang isipang niyo mag-Bible study? Ano ba yan? Hindi pa kayo nagsasawa sa salita ng Panginoon Diyos? Sabi, hindi. Pero meron din talagang sabihin natin talagang ayaw makinig. Pero alam niyo, masarap po. Kung iniisip natin, pagod tayo, may karamdaman tayo, may sakit tayo, subukan niyo lang po yung presensya ng Panginoon Diyos. Ewan ko kung hindi kayo gumaling. Ewan ko kung hindi kayo lumakas. Dahil ang presensya ng Panginoon Diyos is everything. Ano pa ang nagiging dulot nito? Nagiging united ang iglesia. Nagkakaisa. Kaya pansin po ninyo, di ba, sa mga Bible study, mga prayer meeting, Kasi yung Bible study, parang prayer meeting na rin po yan, Makikita ninyo, ang uma-attend lang yan. Kung bawa, ang kongregasyon ninyo ay nasa 100, ang attend lang dyan, 5, 3, 2, umisan. 2 na lang talaga. Yung pastor na lang at yung kanyang asawa ang nananalangin sa prayer meeting. Nakakalungkot minsan yan. Kaya po nawawalan pa pakikipagkaisa dahil inasa na lang kay pastor ang pananalangin. Kapag nananalangin tayo para sa iba, yung pakikipagkaisa natin,
na ibabahagi po natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. At nagiging pamilya tayo sa loob ng simbahan. May tuturing ba natin na pamilya ang ating simbahan o kanya-kanya? Parang yung magkakapatid na hindi nalalaman kung ano yung nangyayari sa kanyang kapatid. Parang kapatid na walang pakialam sa kanyang kapatid. Pero kung tayo patuloy na nanalangin sama-sama, nagiging iisa po tayo. Ano pa? Dito po natin mapapagana ang armor of God. Kapag tayo nananalangin, sigurado, yung armor of God nandyan. At itong Ephesians 6:18 na ito po ang masasabi natin, activation button, no? Doon sa armor of God na ito, o sa spiritual armor. Ang pananalangin po ang spiritual button. No? Parang 'di ba? Mabubuksan. Gusto mong paandarin yung aircon pero wala yung remote. Hindi mo mapapaandar, hindi mo mapagana. 'Di ba? Lalo na split type. Okay lang sana yan kung may ganoon. Kung may button sa ano. Pero kung wala at nakadepende lang sa remote control, wala yan. Kaya nga po, masasabi natin na ang pananalangin, yan po magpapagana sa spiritual armor of God o yung armor of God. Kaya nga mga kapatid, dito po sa ating tinatalakay, lagi po tayong manalangin. Magdasal tayo. That's maging habit po natin ang prayer walk. Ano man ang ginagawa natin, lagi po tayong manalangin. At isang maganda po niyan, mag-journal tayo. Mga pinapanalangin natin. Para makita natin yung mga pagkilos ng Diyos. Isulat ang mga specific requests at testimonies para maipakita ang faithfulness sa ating Panginoon Diyos. Kaya makikita mo yan pag nagsusulat ka, nagjo-journal ka, makita mo, no? Pag binuklan mo ulit yun, makikita at maalala mo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. Ano pa? Intercede para sa iba. Kung may nakikita ka na nanalangin o may mga gawain, panalangin mo rin sila. Na maging malakas. Kasi nga po, ang gawain sa Panginoon, sa battle. Pipigilan at pipigilan niya, katulad nito. No? Nung ating daily devotion. Ang daming struggle dyan. Kahit sa mga Bible study, gawain sa Panginoon, ang daming struggle. Pipigilan niya ng kaaway. Pipigilan ng kaaway na wag umattend si ganito, si ganyan. No? Yan po yun. Ay, wag kang umattend. Mas importante yung ganito. Mas kailangan mo nito. Yan yung warfare. Kaya nga, intercede with them. Panalangin natin sila na makita nila ang katulad ng ating pinag-aaralan ngayon. Ang importansya ng relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Ang importansya ng Biblia. Ang importansya ng fellowship. Kaya nga mga kapatid, sa aking pagtatapos, ang panalangin ay hindi religious duty, kundi relational rhythm. Parang paghinga ng kaluluwa natin na nagpapakita na buhay tayo kay Kristo. Ang Ephesians 6:18 ay hindi lang isang verse na babasahin at pagkatapos ay kakalimutan. Ito po ay isang paanyaya para baguhin ang ating pananaw sa ating panalangin. Hindi ito isang checklist na tatapusin para makapag-comply sa ating Panginoon Diyos. Bagkus ito'y isang lifestyle, isang paraan ng pamumuhay kung saan palagi tayong connected sa ating Panginoon Diyos at sa banal na Espiritu at sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaya imbis na isipin natin ang panalangin bilang isang obligasyon, isipin natin ito bilang isang privilege, isang pagkakataon na makausap natin ang Diyos Ama. Humingi ng gabay, maging instrumento ng kanyang pag-ibig sa mundo nito. Mga kapatid, gawin natin itong prayer in motion. Isang buhay na panalangin sa bawat sandali, sa bawat sitwasyon. Amen. At ngayon, isang mapagpalang umaga sa atin ngayon sa ating God's Morning. At happy, blessed birthday nga pala kay Sister Malu
Andal. Yan. Happy birthday sa iyo, kapatid. At ngayon naman, tayo po'y dadako sa Wednesday's Reflection. God's morning, mga kapatid. Ito pong ating napag-aralan ngayon mula sa Efesos 6:18. Ito po ang personal na relasyon natin sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang isang panalangin ay mahalagang bahagi ng ating personal na relasyon sa Diyos. Ito ay isang paraan upang makipag-usap sa Kanya, humingi ng patnubay at magpasalamat sa Kanyang mga biyaya. Ito pong ating napag-aralan ay isang espiritual na pakikipaglaban. Ang panalangin ay isang armas na kailangan natin upang labanan ang pag-atake ng kaaway at manatiling matatag sa ating pananampalataya. Ang panalangin ay para sa ibang mga banal na nagpapakita ng ating malasakit at pagsuporta sa iba. Ito ay isang paraan upang maglingkod sa ating kapwa mananampalataya at makibahagi sa kanilang mga pasanin. Sa pamamagitan ng panalangin, hinahanap natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay at nagpapasakop tayo sa Kanyang pamumuno. Ito ay isang pagpapahayag na ang ating pagtitiwala sa Kanya at sa Kanyang plano para sa atin. Ito pong napag-aralan natin, ito ay isang paanyaya sa lahat ng mga Kristiyano na gawing prioridad ang panalangin sa ating buhay. Sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin, pagiging alerto at pagpanalangin para sa iba, maaari tayong lumago sa ating relasyon sa Diyos. Magtagumpay sa espiritual na pakikipaglaban at maging pagpapala sa ating mga kapatid na mananampalataya. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless. Amen. Sa mapagpalang umaga, salamat sa iyong reflection. At yun naman, tayo po ay dadako sa ating mga kapatid online. Dito, tayo ay dadako na. Tayo po ay pinangunahan nangunahan po tayo ni Winnie Patual mula po sa Villa Escudero. Yan, sa pagbati natin sa Patual family. Yan. Yan. At yan sa buong pamilya. Yan sa Villa Escudero. At sinundan po ito ni Nanay Gori. Yan sa Bulakin, Chao. Pagbati natin sa Kapus, Malasmas, at Bombani. At yun, kasama natin, first time na makasama natin, si Daisy Mandigma, ang asawa ng aking bayaw, si Bernard Mandigma, yan, first time. Hindi ba? Okay. Diyan sa Candelaria, Quezon, yan. Isang mapagpalang umaga dyan sa buong pamilya. Yan. At si Bernard lagi. Okay, si Bernard lagi. Okay. So, ngayon ko lang nakita dito sa comment section. At dito, kasama rin po natin ang aking, siyempre, magandang nanay, si Corazon Getgano Mercado. Yan, kasama po natin. From Santa Rosa, Laguna. Yan. At kasama rin po natin si Nanay Edna Arosena sa Liliw, Laguna. Yan. Kasundan po yan ni dito sa ating ni Brother Ian, siyempre Brother Ian Artillaga. Yan. Kasama po natin. Ingat sa pagdadrive sa ating lahat. Yan. Yan. At pagbati sa buong pamilya. Yan. Kasama rin, para nakita ko rin dito kanina si Sister Maria. At pagbati natin sa Artillaga, Malasmas, Bombani, Bonaluz pala, Bonaluz, at Alejandrino family, at sa inyong dalawang tido. Yan. Yan. At yun. Kasama rin po natin ang ating Nanay Remy. Yan. Nanay Remy sa mapagpalang umaga. Yan. Bagamat ito siya, si Nanay Remy ay
lagi rin po yan, no? Meron silang prayer meeting lagi every morning. Pero ngayon, nakasama natin, no? Yan, isang kagalakan ay Remy na makasama po namin kayo dito po sa ating God's Morning. Ano ho? At yan ay dito kasama rin po natin from Washington, USA, no? Si Nars Abby daw at sa pagbati natin sa buong Daw family diyan sa Seattle, Washington, diyan sa USA. Yan. At from Israel, no? Ito na sinasabi ko kanina, no? Kasama natin si Sister Maria Fe, no? From Israel. Yan. Isang mapagpalang araw, no? O umaga, gabi diyan sa Israel, no? At kasama rin natin ngayon, no, mula po sa Andal Artillaga family. Kasama po natin si Pastora Fe, no? At yan, isang pagbati rin kay Malunga, kanina nabati na rin natin, no, ng happy birthday. Yan, at pagbati rin natin sa kanyang anak, kay Malu at sa buong family. Ganun din kay Mark at kay Michelle and kay Abby at sa mga anak ni Michelle and Mark, no? Yan, sa pagbati sa lahat, sa buong family. Yan. At, kasama natin ngayon ang aking pinsan, sa kagalakan. Makita ka rito, pinsan. Si Engineer Mansueto de Lilia. Yan, kasama natin ang aking pinsan. Yan, isang kagalakan, pinsan, no? Yan. At ingat-ingat dyan sa planta, no? Yan, okay. Yeah. Okay. At kasama rin natin ang aking asawa ng aking ang kapatid ng aking asawa. Yan. Si Wilma Mandigma diyan sa Lumban, Laguna. Yan. Sa mapagpalang umaga sa iyo, Wilma, at regards kay sa iyong mga anak, no. Yan. At yan. Kasama rin natin ngayon, siyempre from Bulacan Chao, si Ate Marta Artillaga, yan, sa pagbati sa Bonaluz, Artillaga family. At siyempre kasama si Kuya Chris, no? Artillaga, yan. Sa mga pagbati, yan sa Bulacan Chao, yan kay Kuya Chris Artillaga. Pagbati na rin natin sa Silang Artillaga family dyan. At ito, kasama rin natin, ito si Engineer Greg Rodriguez. Yan. Mga engineer ang bisita natin yan dito. Yan, si Greg Rodriguez. Yan, kasama natin. God's Morning. Isang kagalakan na makita ka, no, dito sa God's Morning. Yan. At syempre, yan, kasama rin natin ang ating kapatid na si Babes Rianes. No? Rian. No, yan, kasama natin. At yan, kasama rin natin po sa Bible study. Mamaya meron tayo, Revelation 20 na po tayo. No? At yan, sa mga gusto umattend po sa inyo dyan, welcome po ang lahat, no? Just PM us lang po. At kami po mamaya 8 PM mag-start po ang aming Bible study. At kung nais niyo pong umattend, basahin niyo na po yung Revelation 20, no? Yan. At atin pong pag-aralan ang talatang yan. Okay? So, at yan, kasama rin natin ating kapatid dyan sa San Fernando, Pampanga, no? Si Ate Cindy Mercado. Regards sa lahat dyan. Ingat. Okay, okay. Ayan. Ito, maganda. Basahin natin itong, sabi natin isang kapatid. Sabi ni Sister Babes, mararamdaman mo po ang nasa atin ang Panginoon kapag nasa gawain ka ng Panginoon. Like Bible study. Amen. Fasting. Tama. No? At Sunday service, ayaw mo nang matapos ang preach ni Pastor at gusto mong nasa loob ka na lang ng gawain hanggang sa dumating na ating Panginoon. Amen. Tunay naman po na napakasarap po talaga ng presensya ng Panginoon Diyos. Sabi nga ay higit pa sa pwede nating maranasan sa ating buhay. Kaligayahan yan. Magbati rin natin kay Tatay Victor at buong Dalangin family yan. Sa mag-asawa po kay Nanay TC at kay Tatay Victor sa mapagpalang umaga po. Yan. At siyempre kasama rin natin from Santa Rosa, Laguna, si Caroline Mercado, aking kapatid na bunso. Yan. At yan. Okay. Sino pa? Amen. No, kasama rin natin ang aking inaanak. Talagang nanood na si Maan. Kasama pa rin si Arman James. No? Talagang biyaya. No?
Sama po natin si AJ Alejandro. Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo, Arman AJ. Yan. Okay. At sino pa po ba? Yan. Okay. At sa lahat ng ito, no, sabi nga, ito ay patuloy lamang po tayo, no, sa ating pananalangin, ano. At dito po tayo magtatapos, mga kapatid, sa ating paksa ngayon. At dito po mula po sa Prayer in Motion, a lifestyle, not a checklist. Mula po dito sa Ephesians 6:18, tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa paggabay at sa iyong banal na Espiritu na siyang nagturo at patuloy na nangungusap sa bawat isa sa amin. Hayaan mo po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na magbigay ng kalakasan sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo po, Panginoon, ang salitang ito ay patuloy na magrema sa buhay ng bawat isa sa amin upang kami ay maging tagasunod mo, Panginoon, upang maging bahagi kami ng iyong kaharian, upang maintindihan, maunawaan namin, Panginoon, at mabuksan, Panginoon, ang aming isip, ang aming mga mata, at ang ganun din ang aming pandinig, at sa bawat pagkilos ay maranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya at ang iyong gabay sa aming buhay. Muli sa lahat ng ito, Panginoon, patuloy naming pinasasalamatan ang iyong paggaway, pag-iingat sa bawat isa sa amin, Lord, at dinadalangin din namin ang kagalingan sa bawat isa ngayon na narito na may karamdaman. Lord, naniniwala po kami na ikaw ang aming Diyos na nagpapagaling. At dalangin din po namin, Panginoon, sa mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, ay we declare, O Lord, na ikaw ang aming Diyos na nagpo-provide sa lahat ng ito. At patuloy na aming idinadalangin, Panginoon, na sa iyong patnubay at sa iyong gabay, ikaw yung Diyos na siyang hindi magpapabaya at hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan man lang. Lord, ganun din, dinadalangin namin aming kapatid na may nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng patuloy na pagpapala, Panginoon, at gabay, at higit sa lahat, Panginoon, ang tamang relasyon sa iyo, tamang direksyon. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng mga tamang church, Lord, na magagabay sa kanya dyan sa lugar ng Canada. Lord, patuloy niyo po siyang ingatan, gabayan, hindi lang siya, kundi ang kanyang buong pamilya. Dahil napakalaga po, Panginoon, ng buhay ng merong relasyon sa iyo. Muli, Panginoon, ang aming patuloy na dalangin, Lord, sa lahat ng narito ngayon ay ang patuloy, Panginoon, na manahan ang iyong presensya. Patuloy, Panginoon, na maramdaman ang iyong presensya. At sa pamamagitan ng panalangin, maging itong isang kasangkapan upang kami ay magtuon ng panahon, ng tamang paglalaan ng oras, magamit namin ang bawat oras sa aming buhay. Muli sa lahat ng ito, sa iyo po ang pasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas sa Jesucristo. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.